OFW ka, dapat ingatan natin ang ating kalusugan. Kasi karamihan sa ating mga OFW, yung iba, hindi na nila yung kanilang kalusugan, siniseryoso yung pag-aalaga ng kanilang kalusugan. Kung ikaw isang OFW guys, meron akong ibabahagi sa inyo guys na munting kaalaman guys kung paano tayo tatagal sa abroad. Sana tapusin mo itong panoorin tong video na to guys dahil mayroon kang munting matutunan sa ibabahagi ko guys. Ako nga pala si Diosdado Alaman guys, dating OFW rin guys. Dati rin akong OFW guys. Ex-abroad ako guys. Umuwi lang ako dito sa Pilipinas noong December 6 dahil nagpapahinga. Kasi mayroon akong inasikaso. Mayroon akong mahalagang inasikaso at nagpapaalam din ako sa maganda rin guys kung hindi ka pa babalik guys. Kung ikaw isang OFW guys, maganda rin guys na magpaalam rin tayo sa natin sa ating employer ng maayos, sa ating mga mahawak sa atin, yung ating mga supervisor or project manager, PM, maganda rin na magpaalam tayo guys ng maayos o kaya sa agency guys. Kahit sa agency na lang tayo guys dito sa Pilipinas. Kung hindi ka man nakapagpaalam ng maayos, pwede rin tayo guys dito sa Pilipinas na magpaalam ng maayos kasi meron tayong mahalagang or importanteng pinakamahalagang gawin o tapusin muna o mayroong mga mahalagang bagay na hindi ka pa makakabalik guys. Gaya ko guys, meron akong mahalagang bagay guys na asikasuhin guys, i-fix kasi kailangan natin guys kasi nagkakaedad na tayo guys. Ako guys pala, nagkakaedad na ako. Oo nga guys. Kailangan natin yun guys. Kaya kailangan natin guys kung hindi ka man nakapagpaalam sa boss natin sa ibang bansa, sa ina-abroad na natin o sa mga engineer, kahit sa mga project manager, hindi tayo nakapagpaalam sa kanila guys. Sa humahawak sa atin, pwede tayo magpaalam dito sa Pilipinas guys, sa agency natin. Kasi kung pabalikin pa tayo sa amo natin or sa kumpanya guys, pabalikin pa tayo kasi maganda yung performance guys na pinapakita natin at nagustuhan nila guys na mukhang mabait naman tayo guys. Tsaka nagustuhan nila na pwede naman guys, worth it yung ating experience o yung ating iniambag sa kumpanya guys. Yung best natin na ginagawa, pwede sa kumpanya. Pwede tayo magpaalam dito guys sa agency natin guys, magpaalam tayo ng maayos. Yun po yung problema guys. Pag hindi ka nakapagpaalam ng maayos guys, maaaring hindi ka natatawagan ng agency o sa mga kumpanya natin. Kung tatawagan ka naman, siyempre sagutin din natin at magpaalam tayo ng maayos. Pwede rin naman guys kung tatawagan tayo. Pero maganda rin guys kung hindi pa tatawagan, magpaalam tayo ng maayos sa agency natin guys. Ako guys, nagpaalam ako kasi tinawagan ako guys. Kaya magpaalam sana ako. Hinihintay ko na lang tumawag kasi meron akong mahalagang inasikaso. Yun po yun guys. Kailangan nating magpaalam sa kanila guys. Kagandahan sa nagpaalam guys, pag nakapagpaalam ka sa kanila, kumbaga open ka rin sa kanila guys na sa lahat ng oras na bumalik kasi mayroon ka namang reason na, mayroon kang enough reason na kaya hindi ka makabalik pa kasi mahalagang bagay na yung inasikaso. Yun po yun guys. Okay guys, yun po yun guys. Yung ibabahagi ko guys, yung kung gusto nating tumagal sa abroad guys, o sa pangingibang bansa guys, kung gusto nating tumagal at bumalik pa tayo sa trabaho natin, siyempre, kailangan ay good performance tayo guys. Tayo mga OFW. Kailangan wag tayong makipag-away sa ating kahit sa ating mga kapwa trabahador kasi ano rin yan guys, meron ding iba na nakipag-away sa kanilang mga kapwa trabahador, pinapauwi guys kasi damay din yung iba. Kasi bawal po yan, isa palisi ng kahit saan bansa ka, bawal po yan. Pauwiin ka talaga kahit sa Pilipinas, mag-away ka sa kumpanya, maaari rin kayong mayroong matatanggal sa inyo, kayong dalawa matatanggal kahit dito tayo sa Pilipinas. Yun po yun guys. Kaya guys, kung gusto nating tumagal talaga guys sa pag-abroad guys, para sa akin guys, bukod dun guys, kung gusto pa nating tumagal guys at gusto pa nating bumalik dahil not enough yung ating pagtatrabaho guys, yung ating ipon, kung gusto pa nating tumagal guys, siyempre guys, ingatan natin ang ating kalusugan. Yun po yun guys, yung ating kalusugan dapat ingatan natin. Mayroon nang ibabahagi sa inyo guys, kunting babahagi ko guys, sana makakatulong to sa inyo guys, lalo na tayong mga OFW. Yung about sa pagkain guys din. Hindi naman mas kasilanan to guys. Wala naman akong mini-mention dito. Hindi naman masilan to guys. Basta ingatan natin pagkain ng mga maalat na pagkain. Alam nyo naman yung maalat guys o yung mga noodles guys. Alam nyo yung guys, yung mga noodles, merong ibabahagi sa inyo dyan guys. Nagkakasakit ako dyan guys. Yung noodles, coke o yung mga bagoong na maalat guys, pwede rin tayong kumain naman yan guys. Pero para sa akin, di na ako kakain yan guys. Kasi nagkukusyan guys ng bato, UTI. Madali kang madapuan ng bato dyan. Alam nyo kung bakit guys, lalo na kung ikaw ay pinagpawisan guys. Nagkukus ng bato yan guys. Kasi naiipon yung alat sa ano mo, tapos isa pa mahina ka uminom ng tubig, yun po yun guys. Kung ikaw isang OFW guys, iwasan mo lang yung maalat guys, mga noodles, coke, sobrang alat, basta sobrang alat, sitserya, iwasan mo lang yung guys, yung mga yun guys. Sigurado ako guys, tatagal tayo guys abroad guys, pwede tayong pabalik-balik kung hindi pa tayo for good. Yung about sa for good naman guys, meron akong binabahagi guys dito sa ano ko, kung paano mag for good. Scroll dito ako sa Facebook guys.
Meron din akong link sa YouTube. Yun po yun guys, kung paano mag for good, ang tamang pag-uwi. Yung for good na tinatawag guys, yung tamang pag-uwi, meron pa ako dyan guys. Okay, huwag natin kalimutan yung tubig guys. Number 1 po yan. Yan po yung maghuhugas sa ating ano guys. Hindi pa ako doktor guys, hindi pa ako nurse, pero nasubukan ko na yan. Nagkakasakit na ako guys sa bato. Year 2015 sa Brunei. Nagkakasakit pa ako sa bato guys. Sad news guys, dahil ang hirap umihi, may dugo guys sa kasama. Hindi na ako makapasok halos. Yun po yung sad news talaga guys. Yung wala na mag-aalaga sa iyo guys. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga barkada natin guys, may kanyang trabaho yan, hindi natin sila maasahan. Bakit? Sino ka ba na asahan mo sila? Kapatid mo na hindi mo pasokin ka man? Hindi guys. Mayroon din yan silang pamilya guys. Kaya bawal po tayong magkasakit sa abroad guys. Ingatan po natin ang ating kalusugan. Yung po yung binabahagi ko guys, yung pinapaalala ko guys, yung aking karanasan guys sa pag-abroad guys, about sa nagkasakit ako guys. Yun po yung dahilan guys, yung mga noodles, yung sobrang asin, sobrang bitsin, yung mga sardinas pa guys, kasama ang mga sardinas. Hindi ko pinangalan sardinas kasi yung sardinas guys, maalat yung iba guys na sardinas, kaya ingatan natin yan. Maaari guys, kahit wag tayong magtipid guys, bumili tayo ng kahit okra dyan, kahit mahal ba yan, o talong, paminsan-minsan lang karne, ganyan. Dapat ay isda, yun po yun guys. Ingatan natin guys kung gusto nating magtagal pa sa abroad guys. Alam mo yung ano guys, yung sakit mo guys, kung hindi ka magkasakit doon sa ibang bansa, dala mo yun sa Pilipinas, dito ka magkasakit. Kasi karamihan nga nagkasakit, lalo na yung mga sakit sa dialysis guys. Mahirap po gamutin yan guys. Wala na, papatano na kayo, bilang na yung buwan mo guys o araw. Dialysis dahil sa pagkain guys. Yun po yun. Ingatan natin ang ating kalusugan tayo mga OFW. Alam nyo na ang binahagi ko guys, yung mga noodles, mga coke, mga sitseria, mga street food. Iwasan natin yan guys. Tayo mga OFW para gusto natin tumagal pa sa abroad. Yun po yun guys. Binabahagi ko guys. At saka sapat na tulog guys. At saka yung inom guys, iwasan natin masyado. Bawasan natin yung inom at saka yung sigarilyo. Bawasan natin yung kumari. Itigil na natin yung mga bisyo na yan guys. Yun po yun guys. Kasi ngayon guys, medyo healthy ako. Hindi guys, hindi ako healthy guys. Pero sa pag-inom ko ng maraming tubig guys, at saka pag-iwas ko sa mga yan guys, yung binabahagi ko guys, medyo gumanda naman yung ano ko guys, yung gumaganda yung ano ko guys. Gumaganda naman yung katawan ko sa inom na tubig, yun po yun guys. Okay guys, kaya ako binabahagi ito guys para remind ko yung ibang FW guys, para maano din nila yung aking karanasan guys na ang hirap guys, kasi isa na ako sa nagkasakit dati guys. Muntika na guys, maupirahan, pero buti na lang, inihi ko yung bato guys. Inihi ko yung bato. Yun po yung ano natin guys. Buti na lang, inaihi ko yung bato guys. Kakainom ko ng tubig. Sabi ng doktor, inuman mo ng maraming tubig. At saka binigyan niya ako ng gamot. Na, ano ba yung gamot na yun? Pampahilit, tutunaw ba yun sa bato? Kasi, pero palagay ko guys, mahirap tunawin yung bato kung walang tubig. Yun po yun guys, tubig. Kailangan tayo uminom ng maraming tubig tayong mga OFW. Hindi ako nurse, hindi man ako doktor. Pero yung tubig, record din sa atin. At saka iwasan natin yung mga street food, mga noodles, mga maalat na pagkain. Pag-uong yan guys. Pwede tayo paminsan konti lang. Ganyan yan guys. Masarap siya kainin guys talaga. Pero bawal sa atin yan guys tayo mga FW. Yung sobrang alat. Yung mga noodles ganyan. Sobrang bitsin din. Para tumagal tayo sa abroad guys. Kaya ko binabahagi itong video na to guys din. Para tumagal tayo sa abroad. Kasi karamihan sa ating mga FW guys umuwi na may mga sakit na yung iba. May karamdaman na nakuha nila yun guys hindi sa Pilipinas. Nakuha nila yun sa taga nila na pagtatrabaho. Kaya guys, yun po yun guys. Kailangan nating ingatan natin ang ating kalusugan tayong mga OFW. Okay guys, mabuhay po tayo mga OFW guys. Okay guys, mabuhay po tayo. Kung nagustuhan mo tong video na to guys, samahan mo ako sa aking mga video guys, sa aking mga sunod na video guys. Dahil mayroon pa akong mga i-upload guys. Mayroon pa akong i-upload, binabahagi tayong mga OFW na makatulong din guys. Yung aking mga insight guys, diskarte, simpleng diskarte, mga insight. Kasi ako guys, hindi ako mayaman na tao. OFW din ako, pero at least hindi ka masyado naghihirap sa sitwasyon kasi yun po yung ingatan natin guys. Marami akong binabahagi guys yung sa kalusugan natin. Mayroon ka mang sapi about sa pagmamanage ng pera, mayroon ako dyan guys. Marami ako dyan guys na kung mapanood mo guys, maano yung buhay mo guys. May pagbabago sa buhay mo, hindi ka manyaman pero may pagbabago sa buhay mo guys. May payapa yung isip mo guys, mayroon kang payapa yung isip mo. Yun po yun guys, kasi kailangan natin yung isip natin payapa, lalo na pag kagipitan na. Yun po yun guys, binabahagi ko guys. Okay guys, huwag kang mag-alala guys kung nakakain ka ng maraming mga chemical, mga noodles ba yan guys, o kaya yung mga nakain mo na ngayon guys. Huwag kang mag-alala, uminom ka lang ng maraming tubig guys. At saka iwasan mo na yun guys, yung mga noodles, mga bagoong na maalat, mga bitsin na sobra, coke, mga soft drinks, sardinas. Iwasan nyo na yan guys, yung mga yan, para magtagal tayo sa abroad. Yun po yun guys. Okay guys, yun po yung binabahagi ko guys. Sana guys nakakatulong sa yung video na to guys, yung binabahagi ko guys. Lalo na tayo mga OFW.
Yun po yun guys. Siya nga pala guys, yung dati kong trabaho guys, isang heavy equipment operator guys. Meron po akong ano dito guys, sa grouping sa ating video guys, sa HM operator, heavy equipment operator malupit group na group natin guys, para lapagan ng mga experience guys. Sa kahit magaling guys, lapagan dyan yung mga magaling na. Ako hindi man ako magaling guys na operator din, heavy equipment operator. Ibabahagi ko lang din yung aking karanasan guys, para matutunan din ng iba guys ng mga baguhan o bagong operator guys, para makatulong din sa kanila, kasi hindi man natin madala sa hukay yung ating galing. Kailangan din natin silang tulungan guys, yung mga hindi pa masyado marunong mag operator diskarte. Kahit sa ganun simpleng ano lang guys, tulong guys, malaking bagay din sa kanila o ambag natin guys. Yun po yun guys. Kung nagustuhan mo yung video na to guys, pwede mo akong like, share, comment below, or subscribe to our YouTube channel para ma-notify tayo sa mga, para ma-notify ka sa mga bago nating video na i-upload. Sabi ng Panginoon guys sa Lucas 10:16, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong sa iyong video na to guys, lalo na kung ikaw ay isang OFW man. Okay guys, maraming salamat sa panonood ng video ko guys. I love you guys. Bye, ciao. Maraming salamat sa panonood ng simpleng video ko. Sana nakatulong ito guys sa atin, lalo na tayong mga OFW. Kasi mahalaga po yun guys talaga. Mayroon ding mabago sa atin. Maraming salamat guys sa panonood. I love you.